Alam mo, maikwento ko sa iyo. Dito, sa daanan na ito dito, pagpasok dito, 10 oras ng gabi, ay bakit yan ay ng aking tanawan, aking pinanood, ay bakit ang nakita ko na lang ay liwanag talagang parang gabilao. Ibang klase talaga ang pagkaliwanag. Tapos maya-maya may tumiklap na isang maputing-maputi na magkaharap sila. Sabi ko, praise the Lord, ano ito? Talagang yun ay hanggang ngayon ay ako'y nag-iisip kung ano yun. Pero hindi ako natakot. Panatag pa rin ang aking kaluban. Ako'y maayos din ang pagtutulog nung gabi na yun. Wala po siyang sound na motor? Wala! Sa ilaw lang? Pinamasdan ko yung tao kung makilos man lang. Hindi. Wala man lang ang pagkilos, kundi talagang halibhasa ngay sa pag-iisa ko dito talaga ang Panginoon lang talaga ang kinakausap ko. Talaga sabi ko sa Panginoon, kung ito po ay masama para sa akin ay alisin na ninyo. Talagang noon lamang ako nakakita ng ganong liwanag na talagang ibang-iba. Wala akong mapagparisan talaga doon sa liwanag na yun. So, isang palang araw sa inyo lahat. So, ngayon po, bibisitahin natin si Nanay Liwayway. Nag-iisa-isa po dito sa bukid. So, si Nanay Liwayway po yung pinagawan po ng bahay. O pina-renovate yung bahay niya, nakaraan po. At yun po, sa pagdalo po natin ay meron tayong dala. Sa ganun po ay kahit paano po ay meron silang kakainin or may pandagdag po sa kanilang mga pangangailangan sa araw-araw. Hi, Nay! Kamusta ho? Kamusta? Praise the Lord. Hallelujah. Maganda. Ano pong balita, Nay? Nay. Po sa inyo, Nay. Talagang ako'y laging yung binibisita. Praise the Lord, talagang napakabuti talaga ng Panginoon. Sa mga hindi nakakaalam po, si Nanay Liwayway po yung nag-iisa-isa dito sa bukid. At yung anak niya po ay may mga sariling pamilya na po. Kaya siya po yung naiwan din sa bahay. Anong balita, Nanay? Upo muna kayo. Sige ho. Mabuti naman. At ako ay basta... dito lang tayo, Nay. Basta't ang sa akin ay yung ako ay nagaya... Sa pag-upo-upo ko talaga ako'y parang nainip at ako'y hindi ko maintindihan talaga ang buhay ko talagang. Sabi ko ay ang hinihingi ko na lang sa Panginoon ay ako ay maging malakas ang katawan. At ako ay yung makapag gawa ng gusto kong gawain na trabaho. Parang katatapos sila po maggawa ng pangkatong. Oo, marami kong mga panggatong dyan, mga kahoy na inaipon-ipon. Ay, ang daming mga kahoy naman diyan. Mapapunta dyan sa makakita ko ng mga tuyo-tuyo, dala ko yan. At saka dun sa mga taong nangangailangan sa akin ng alam kong kailangan nila yan, pinapagpresentahan ko sila. Binibigyan ko sila. Sila na ang bahala sa akin, ako sa akin, may bayad at sa wala. Ay ako ay conforme na sa akin. Basta ang sa akin ay yung ako'y makatulong sa kapwa. Salamat naman sa pagbibisita niyo. Almost, parang talagang hindi ko akalain na patuloy mo pa akong bibisitahin. Praise the Lord. Talagang napakabuti talaga ng Panginoon. Kasi every month ba tayo napunta dito? Karamba na lang. Kasi every month po ay napuntahan po natin yung mga nag-iisang matanda na nasa gubat po katulad po ng Tatay Rodolfo, Tatay Jesus, Nanay Liwayway. Ayan po yung mga nabisita po ulit natin, no? Kahit po paano ay nalalaman po natin yung mga status nila, kung ano na po yung nangyayari.
Kasi nag-iisa-isa lang po sila. Ay, basta dito sa aking tahanan, palibhasa ay dito na talaga ako tumanda. Ay ako ay hindi asabihing nag-aalaala. Basta ang sa akin ay alam kong ang Panginoon ang aking gabay at siya kung tagapag-ingat sa akin, siyang naglalayo sa akin ng anumang uri talaga ng masasama. Alam mo, maikwento ko sa iyo. Dito, sa daanan na ito dito, pagpasok dito, 10 oras ng gabi, kita ko, talagang akala ko may taong nag-flashlight at nakita ko doon sa bintana na yun ay parang nagadiklap-diklap. Ay bakit yan ay ng aking tanaw at aking pinanuod, ay bakit ang nakita ko na lang ay liwanag talagang parang gabilao na ibang klase talaga ang pagkaliwanag. Tapos maya-maya may dumiklap na isang maputing-maputi na magkaharap sila. Sabi ko, praise the Lord, ano ito? Talagang yun ay hanggang ngayon ay ako'y nag-iisip kung ano yun. Pero hindi ako natakot. Panatag pa rin ang aking kaluban. Ako'y maayos din ang pagtutulog nung gabi na yun. Wala po siyang sound na motor? Wala! Basta ilaw lang. Inamasdan ko yung kung tao, kung makilos man lang, hindi. Wala man lang ang pagkilos, kundi talagang palibhasa ngay sa pag-iisa ko dito talaga ang Panginoon lang talaga ang kinakausap ko. Talaga sabi ko sa Panginoon, kung ito po ay masama para sa akin, ay alisin na ninyo. Paalisin na ninyo sapagkat ako ay parang natatakot talaga ako. At talagang noon lamang ako nakakita ng ganong liwanag na talagang ibang-iba. Wala akong mapagparisan talaga doon sa liwanag na yun. Na hanggang ngayon ay talagang siyang aking naiisip kung ano yun. Pero ang sa akin ay alam kong hindi ako pababayaan ng Panginoon. Alam kong siya ang aking gabay. At nasa kanya ang aking pag-asa at pagtitiwala ng lahat-lahat sa buhay ko. Ang aking kagaling at kalakasan ng aking katawan, talagang yan ay hinihingi ko sa Panginoon at pinagkakaloob naman niya sa akin. At ito nga, araw-araw ako ay napunta din doon kay, at dahil yung kaunting hanap buhay doon. Saan po? Doon kay Pasita, kay Aset. Yung pagkagawa po ng yung pagkatin ng manok po. Ay yun ay talagang, yun ay malaking tulong na sa akin sapagkat pag ako ay hindi man makakapunta doon, ako ay pinupuntahan dito. At hanggang ngayon po ay kayo nagtatrabaho pa rin po doon? Ako ay inapuntahan nga dito. Pag ako ay hindi man makapunta, sabi ko ay salamat. Basta ako ay malakas ang katawan, gagampanan ko yung gawain na yun sapagkat sinasamantala ko rin. Yung kinikita ko doon ay malaking tulong din yun para sa akin. Kaya ako ay panatag ang kalooban. Masaya akong nagpapakabuhay dito na mag-isa dahil ito ay tanggap ko sapagkat ito ang kaloob ng Diyos sa buhay ko. Na hindi ko akalain sa buhay ko ay dumating ang ganito na kahit ako may mga anak, ay ako ay mag-isa-isa dito. Ang gusto ng aking mga anak, magkapisan kami. Ay pero mahirap naman noong mawawalan nga ang tao din dahil may mga halahalaman din na dapat intindihin. Naalala niyo po yung mga tanim po ninyo? Pero saan po ba daw kayo papatirahin? Ay yung sa kanila. Ilan po ba ang anak niyo, Nay? Mga kapatid ko ay diyan sa Pambisang Munti, nandiyan ang aking kapatid, nandiyan ang aking anak. Yan, mayroon din akong isa, mayroon akong isa sa Maynila. Ay ako talaga inaano nila na bakit daw ako ay nagtitiis na mag-isa. Ay talagang sabi ko sa kanila, habang kaya kong mamuhay na mag-isa, kakayanin ko. So meron talaga naman silang parang gusto nilang pasamahin ka pero kayo po ang parang ayaw sumama dahil na rin po sa maiiwan po din sa bukid, dahil no? Dahil dito na ako tumanday parang, dahil pati kahit ako nag-isa dito, kontento na ako sa aking kalooban o buhay na mag-isa dito. Parang ako ay panatag ang kalooban. Hindi ako sabing natatakot. Hindi ako sabing nag-aalaala. Sa aking namang ikinabubuhay ay awa naman ng Diyos ay kung gusto kong kumain, mayroong makakain.
Hindi naman ako sabihin pang Talagang wala. nangihingi Opo. o nangungutang. Nakakaya ko pang buhayin ang sarili ko. Ilan taon na po kayo, Nay? Ay, ako ay 7, 77. 77 na? Oh, malakas pa rin at nagtatrabaho pa rin si Nanay Liwayway. Abaw, ang dami kong ang isa Ano ba yung sekreto ni Nanay Liwayway? Bakit malakas pa din? Hindi. Ang sekreto ko, hinihingi ko na lang sa Panginoon. Ayun. Ang aking kakalakasan ng katawan, at yan, ang araw-araw sa buhay ko ay talagang hinihingi ko talaga sa Panginoon. Sana'y patuloy akong bigyan ng kalakasan, kagalingan, at basta ang sa akin ay kahit na ganito lang ang katawan ko, ay basta ako'y walang nararamdaman. Nakakaramdaman ako, siyempre pag ikaw ay napapagod, ay makakaramdam ka rin ng parang ngalay-ngalay. Pero Opo. pag ako na may nakapagpahinga, Babalik ulit po yung energy. bumabalik na naman yung sa dati. Kaya ako parang masaya na rin ako kahit ako ay nag-isa. At pag sila ay mga nagaparituhan nga ay kaya nga laang ay pag nag-alisan doon ako Nalulungkot po, no? Kasi nandito sila masaya, maingay, pero pag umalis po tahimik po, Pag no? umalis sila ay tahimik na ay doon ako parang nalulungkot. Pero yung kalungkutan ko, hinakausap ko na ang Panginoon. Dahil pag pinagpatuloy mo yung kalungkutan mo yun, nag-alaala ka, kung ano-ano ang maiisip mo. Ay sa akin ay parang masaya ako kahit ako ay nag-iisip. Mahalaga po yung nadadalaw. Tuloy ang aking mga gawa-gawa dyan. Ang dami kong mga kundi, magwalis-walis na lang nalaangay ng palibot dyan sa paligid ay trabaho ko na rin yan eh. Nakita mo naman po mga kababayan yung pakita ko po sa inyo yung paligid na niliwayway na walang gaanong laglag na dahon. Kasi winawalis si nanay. Ay talaga, simot ko yan, winawalis ko yan. Kahit po sobrang init din parang hindi mo ramdam nanay, no? Kasi malalaki ang mataas ang katanghalian ng kwan dito ako nagpapahinga. Sa lilim ng mangga na irit-lili, malakas ang hangin at saka malaki ang kanlong. Opo. Kaya nga lang ay pag ganitong pahapon na mainit na doon ay dito dito naman na ikaw nag-stay. Dito naman. Naman. Kaya iba talaga pag malaki malalaki ang puno sa paligid. Mahangin, maalwan. Ay talagang ako ay hindi rin mapatali sa init dahil kahit na may hangin-hangin ay palibasang ay kanlong at napakarami ng nakabarabarang mga naghahangin man ay mahina din. At pala ka dito na naglalagay ng duyan, no? Duyan. Para ikaw ay pahiga-higa din sa labas. May bigas pa okay dyan? Mayroon naman. At yung akin ko ay pag minsan ay ako ay dinadalhan din ng bigas. At pag minsan ay ako ay nakakapunta na bayan. Kahit ako ay mayroong pambigas, nabili na din uli. Para may reservano po. Ayaw ko nung ako mauubusan. Ayun. Yun lang naman po mga kababayan. Kaya dumalaw po kami din kay Nanay Liwayway ay para mabigyan din o makapagdala po ng tulong para kay Nanay Liwayway. Kasi yung mga tinutulungan po namin dati ay binabalik-balikan po din namin para sa ganun ay makakamusta din po. Yan. Ito po si Nanay Liwayway. Lord, napakabuti talaga. Hindi ko akalaan dumating sa buhay ko ang ganito. Nakakatulong sa akin. Talagang ako ay sinusuportahan. Ay talagang maraming salamat sa inyo. Ingat kayo lagi dito, nanay, no? Ako'y laging nag-iingat at alam ko rin ang Panginoon ang nag-iingat sa akin. At talagang ako ay bago matulog, hinihingi ko talaga sa Panginoon na ang lahat ng masasama siya ang maglalayo sa akin. Kaya yun na lang ang aking pag-asa. Kuya, salamat sa inyo. At salamat din po sa pagtanggap niyo po ulit dito, nanay, no? So, nagpapasalamat po ako kay Ma'am Betty, sa ating sponsor na laging nandyan para magbigay po ng tulong sa mga pinupuntahan ko po dito sa Oriental Mindoro. Maraming salamat po. Ayan. So, muli po, ito po si Nanay Liwayway at muli natin na bisita.